Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po ng iyan ay binabasa po natin. At dyan po tayo kumukuha ng ating ibabahagi, no, ating tatalakayin at gagawing pag-uugnay-ugnay dito po sa ating channel. Mga idea, dyan po tayo kumukuha ng kaalaman sa binibigay po ninyong mga comment. Kaya I appreciate everyone who participated in our vlogging. So, welcome po sa ating FLM Comeback Series vlog dito lang sa ating channel. Kaya nais ko po sabihin sa inyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga po na bahagi ng ating buhay. Okay? Money, eto sabihin ko na po, no? Money is the root of all evil, or the love of money is the root of all evil. Ang salapi ba ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan, o ang pag-ibig sa salapi, sa pera, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay? Bakit po natin i-discuss yan? Dahil nabanggit po yan ng ating pandemic hero. Okay? At naalala ko nga, nung kanyang kinukwento to, no? Naalala ko si Abraham. Si Abraham po ay matagal na hindi nagkaanak. At nung dumating yung kanilang anak, syempre, love na love mo si Isaac, no? At naging, ano na sa kanya to, sobrang importante sa buhay niya. So, dumating ang panahon na tinest siya ng Diyos, no? Na sabi kay Abraham, Abraham, maaari mo bang ialay? Hindi pala maaari. Ialay mo sa akin ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Okay? At walang walang tanong-tanong si Abraham. Ang sinabi niya, "Yes, Lord." Yun lang ang sabi niya. Okay? Hindi niya sinabi na, "Lord," halimbawa ako, sabi niya, "O Faceless, ialay mo si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak." Pag ako kaisa-isang anak ko yun, sasabihin ko, "Lord, pwede ba yung pwede ba Lord yung ano ko na lang, mother-in-law?" Kasi mukhang salapi yun. Eto guys 'no, ano lang, sinasabi ko lang 'to kasi gano'n tayo 'di ba? 'Pag minahal mo, naging valuable yung isang tao, maghahalaga sa'yo, parang hirap bitawan 'di ba? Pero siyempre nag-obey si Abraham, kaya nga siya naging father of all faithful. Bakit ko na-relate ito? Kasi naranasan ni Doc Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero, 'di ba? Sa kanyang pagmamahal, mga sinuko siya. Natatawa lang ako, pero sa kaibuturan ng ating puso nakakalungkot kasi napunta siya sa piitan. Pero dahil sa ganitong mga nangyari sa buhay niya, dun po siya natutong lumaban. At sa loob ng piitan ay sinamahan po siya ng Diyos. Nais ko po sabihin sa inyo na marami po mga great leaders, even in the Bible, in the story of the Bible, marami po mga great leaders na napunta sa piitan, pero sinamahan ng Diyos at sila po ay nagtagumpay, at yung kanilang misyon sa buhay, yung kanilang advokasya ay nangyari sa kanilang kapanahunan. Marami tayong pwedeng sabihin, nandiyan si Apostle Paul, sino pa ba? Nandiyan sino pa? Yung si Daniel, 'di ba? Pero itong mga propeta na to talagang gumawa ng kasaysayan sa kanilang panahon. Okay, hindi ko na po patatagalin. Syempre, tawagin na po natin ang ating pandemic hero. Lagi po nating chine-check ang ating sound dahil mahirap pong makinig tayo na walang sound. Okay? Check ko lang muna, sandali lang ito. Wala pa po itong 1 minuto. Ayan po ang ating pandemic hero, nag-aantay sa atin. Okay? Ah, ayan na. Sabi ni Wahaha, pa-shout out watching live po sa Macau. Ba? Oy, O, pakikumusta mo ako kay pareng Lawrence ha? Lorenzo, yung anak ni Stanley ho. Dok, wait lang. By the way, Macau, China, no? Gusto ko po sabihin sa inyo na hanggang ngayon, ay baha pa rin sa kanila. Ipag-pray po natin na tumigil na po itong baha dahil marami po naapektuhan ng mga kabataan at pamilya sa China. Siyempre, hindi natin hangad na sila po ay maging ganyan. Kahit na ganyan po tayo balahulain ng mga incheck na yan. Mahal po sila ng Diyos. At dyan nila makikita na ang mga Pilipino ay mabubuting tao. Di ba? Okay, tuloy na po natin. Gregorio Antonio, shout out idol from Japan. Shout out sa Japan. Shout out, Ate Yung mga nasa Venus! Japan, na mga supporter ko, shout out. Ay, si At yung anak ko Mickey! na nasa Japan, shout out. Shout out! At yung mukhang pera kong ex, shout out. Ay, Dok, sorry. Baka batukan ako ni Dok. Ah, pati Natawa ako, sa Dok. nanay no, Natawa. na mukhang pera, mukhang salapi. Mother-in-law. Shout out din. Eto, Sana guys. nanonood kayo ngayon no, na para hindi kayo hiyang-hiya. Ano? Sinasabi ng ano na mukhang pera kayo, ba masakit 'yan. Ah.
'Pag narinig mo na ika'y mukhang pera sa live, aba masakit yun. Oo. Biruin mo sinasabihan ka mukhang salapi. Kilala ko yung kanta, eh, 'di ba? Mga mukhang pera. Hindi ba? Gaano kasakit Mali, yung mali. sabihan ka mukhang salapi? Di ibig sabihin ng pagmumukha mo yung mukhang salapi. Eh, asar talo kayong nation sa akin. Ang seli boss 'no? Oo. Oo. Kaya lalo siyang Ha, pinagpapala ni Lord, eh. ay mukhang piso, eh, oo. Bobolahin ka dahil sa piso? Oo, mahirap yun, oo. Sabi ni Elisa Bulataw, "Mahal na mahal kita idol." Aba'y Oo, gano'n din naman ako, oo. Nakakulong na nga ako sa pagmamahal ko sa inyo. Sabi ni Hiatsi, "Toink, mukhang salapi." Toink, oo naman. Ay yung nanay nun, nung aking ex, ay hindi lang mukhang salapi, baliktaran ang mukha nun 'pag tinignan mo yung yupi. Ah, Dok. sabi ni Jong Rupo, "Shout out din boss from Bayambang, Pangasinan." Aba, shout out idol from Zamboanga City, Chris Balagon. Di ba? May mahirap 'yun. Halimbawa, nanonood ka ngayon sa akin, ako ay sasabihan ka ng, "Itong taong ito ay mukhang salapi at yupi na ang pagmumukha dahil sa pagmumukha salapi." Aba, ay masakit 'yun, Hindi, totoo oo. talaga yan 'pag Oo, mukhang shout out salapi. diyan sa lahat ng mga mukhang salapi. Nayuyupi talaga yung mukha, Ah, eh. ay di kayo masaya, oh. Carl Bon, pa-shoutout sir from Admin Office of Apo Cemex, Naga Cebu. Shoutout diyan sa mga admin, sa lahat ng empleyado ng admin ng Apo Cemex sa Naga Cebu. Naga Cebu ba? May Naga Cebu pala. Si Dick Serida, watching from Cebu City, Idol FLM. Sabi ni Jojo Sabiniano, "Ahaha, nasa mood si Idol, malamang. Si Weng tawa ng tawa. Dedalus, alipin ng Shout salapi." out to Weng. Magkaiba yung alipin ng Ayan, salapi sa mukhang salapi. Oo. Yung kasing alipin ng salapi ay nagpapakaalipin dahil sa salapi. Oo. Pero yung mukhang salapi, kahit saan mo tingnan, kahit nakatalikod, yupi ang mukha nun dahil sa salapi. Sabi ni Joy Flora, "Lubog ang panga, mukhang salapi din." Akaw! Ay hindi, mukhang engkanto yun. Okay guys, eto, thank you Ah, po Doc Francis, ni Doc Francis, ni Doc FLM 'no. Hanggang diyan lang po tayo guys. Hanggang diyan lang yung ating, ishi-share na video clip mula sa ating pandemic cure. Palakpakan naman natin ang ating, Doc FLM. Thank you sir. Okay, gusto ko sabihin sa inyo na, may point dun si Doc FLM 'no. Though, natatawa tayo, pero gusto ko sabihin sa inyo na talagang pinagmumulahan lahat ng kasamaan ang pagmamahal sa salapi o sa pera. Imagine mo yung asawa mo na 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 nag na napunta sa piitan dahil sa pagmamahal sa mga Pilipino ay hindi mo susuportahan. Dahil lang saan? Sa pera, 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 mukhang pera. Okay, sorry 'no, hindi ko na nakakanta niya kasi hindi ko kabisado. So, yun nga sinabi ni Doc Francis 'no, mukhang salapi, okey? Mas matindi pa sa alipin ng salapi, eh, mukha na yung salapi mukha niya na 'no, hanggang sa yupi-yupi na yung mukha niya. Bakit? Kasi dahil sa pagmamahal sa salapi. The love of money is the root of all evil. Gagawin lahat niyan para lang sa pera. Maninira ng kapwa, mambabalahuran ng kapwa, yung friendship aalisin dahil lang sa pera, 'di ba? So yung mga dumikit kay Doc Francis sinasabi naman niya, 'di ba? Dahil sa pera, asan na sila ngayon? Mula nung napunta sa piitan si Doc Francis naglahong nawalang bula. Hindi na tayo magme-mention ng name pero gusto kong sabihin sa inyo na may hindi nag-iwan sa kanya na kaibigan niya, 'di ba? Hindi siya iniwan sa kabila ng mga nangyari. Kilala niyo naman kung sino siya, 'di ba, na-vlog natin dito sa ating channel. Now, gusto kong sabihin sa inyo
Marami pong mga nasa likod ni Doc Francis na mula noon hanggang ngayon hindi siya iniwan. Bakit? Kasi hindi sila mukhang pera, 'di ba? Yung mga nag-iwan kay Doc Francis, yun yung mga mukhang pera. 'Di ba? At kung mapapansin po ninyo, hindi lang yan sa friendship, hindi lang yan sa family, maging sa community yan. At hindi lang yan nagiging sakit ng communities, family, sa friendship, nagiging sakit po yan ng government at ng isang nation. Kaya nga yung sinabi ni Doc Francis Leo Marcos na okay sana yung bansa natin, ang laki ng budget, 6 trillion, pero saan napupunta yun? Kung bibigay lang natin yung 6 trillion na yun, ipo-focus natin sa isang place, no? Isang focus lang sa pangangailangan ng bansa natin, uunlad tayo, eh. Hindi tayo mangungurap kasi ang pinakaproblema nga dahil sa pagmamahal ng pera ay yung korapsyon. Ang ganda pa ng daan, yung classic example ni Doc Francis Leo Marcos na daan, ang ganda-ganda pa, babakbakin. Bakit? Kasi may mga cut dun, eh. Ang laki ng pondo, eh. Dapat maubos yung pondo sa loob ng sa term nila, 'no? Mag-e-end na yung term, kailangan maubos na 'tong pondo kasi ano yung ating isa-submit, 'di ba? Magpa-project ng walis dito sa Parañaque, okey. Ta's may cut, biro mo milyon walis lang, oh Lord. Okay guys, grabe ang korapsyon sa Pilipinas. Bakit natin sinasabi? Bakit natin sinasabi? Kasi kawawa po yung mga susunod na henerasyon. Kanina nga galing ako sa live stream, pasilip-silip lang ako dun kasi may ginagawa din ako. Shoutout nga pala kay Mami Remy Yebra ng New York. Ate Remy, maraming salamat po sa inyo pong pag-promote sa ating channel at panonood po ninyo at pagsuporta ninyo. Siyempre sa ating best friend dyan, no, si Utol Anino na nasa Middle East, maraming salamat sa iyo. Pati na rin kay Lady Shadow Channel, maraming salamat sa inyong team family, okay? Ang Team Abot Kamay, sila po ay nagcha-charity at sila po ay may napakalaking project din katulad ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Sila po ay nagkakaroon din ng humanitarian at syempre napanood ko kanina yung kanilang founder, si Mami Merly. Napakabait pala ng kanilang founder, no, si Mami Merly. Shoutout po sa inyo dyan. At katulad ng grupo nila, no, may mga monyo kasi mukhang pera. Mukhang pera. Hindi ko masabi yung unang pangalan kasi may friend ako na nanonood lagi dito, sinusubaybayan yung ating channel, eh. Kapangalan nun, baka sabihin tinitira ko siya. Okay, so yun lang po 'no. Kung meron po tayong matututunan sa mga binitawang kuwento at yung kung may makukuha tayong aral sa binigay na ano, na kuwento 'no, na ibahagi sa atin ni Doc FLM, ay yung 'wag tayong magmukhang pera, 'wag nating mahalin yung pera, 'di ba? Katulad ngayon 'no, i-promote natin yung Iloilo. Wow, kanina tinawagan niya ano, kinakasa na pala dun yung project at sa Cebu kinakasa na rin yung project at sunod-sunod na po yan. At dun sa mga nag-aantay ng parisan, may mga nag-comment sa'kin dito 'no, scammer daw ganyan, et cetera. Wala naman daw parisan. Eh, mag-hintay po kayo, hindi naman gano'n kadali 'yun 'no, kakain na nga lang kayo ng libre, eh, nagmamadali pa kayo. Wala naman kayong ambag. Yan mga mukhang pera, mga mukhang pera. Okey, 'di ba, maghintay lang kayo dahil siyempre lahat 'yan aayusin natin. Ayaw naman nating nakapagpakain nga tayo ng libre 'no, sa ating mga kapwa Pilipino, pero nagdumi naman tayo dun at hindi malinis 'no. Magkakaroon pa tayo ng, ah, lamat diyan sa ano, sa Pasay o ng may masasabi pa sa'tin yung mga tao. Okey? So, yun lang po ang nais nating ibahagi dito po sa ating episode ng ating FLM Comeback Series Vlog. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At siyempre, salamat din sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Raw. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode sa ating channel. God bless everyone. Bye!